May isa tayong matandang kasabihan na attorney, di ba? No? Kung gusto mo daw tulungan ng isang tao, huwag mo lang siyang bigyan ng isda. No, dahil pag binigyan mo lang siya ng isda, babalik siya sa'yo para kumuha ng isda. Pero kung tuturuan mo siyang mangisda, ayan, tinuturuan mo siyang maging self-reliant. Self-reliant. Siguro malamang yan din ang nasa isip ni Congresswoman Cynthia Villar ng Las Piñas nung itatag na yung arts and crafts industry, no? At balita ko pa nga, partner, marami na ang nabigyan ng hanap buhay itong proyekto ni Congresswoman Cynthia Villar. Totoo yan. At eto, panoorin po natin ang susunod na segment. Tulad ng maraming bayan at lungsod sa Pilipinas, ay naging problema din ng Las Piñas ang mga basurang walang hapas na itinapon sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ang Las Piñas ay may dalawang pangunahing ilog, ang Las Piñas River at ang Zapote River. Noong una, ito ay pinagkukunan ng mga sariwang isda at daanan ng mga sasakyang pantubig at madalas ay nagiging pasyalan din ng mga mamamayan. Subalit, ang lahat ng mga ito ay pawang mga magagandang alaala na lamang. Ang ilog ay naging isang malaking basurahan. At ayon kay Congresswoman Cynthia Villar, ito ay nangyari dahil sa kakulangan ng edukasyon at pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga taong naninirahan sa mga tabing ilog. Siyempre, ang una is an educational program for the people living along the river. You will notice that in Metro Manila, so many poor people are living along the river because there is a 3-meter easement na nire-require na nobody can use that. So ang nangyari, since alam ng mga mahihirap na there is a 3-meter easement there, so tinarget na nila lahat yon. So ang dami-daming poor people along the river. So, pag poor people, wala silang proper waste disposal, even their toilets, yung wala diretso sa river, ganon. So, if you want to clean the river, you have to conduct educational program for these people. Yun ang ginawa namin in cooperation with the Oikos Gawad Kalinga. At hindi pinanghinaan ng loob si Congresswoman Villar. Bagkus, ang suliraning ito ay naging hamon at inspirasyon sa kanya upang linisin ang mga ilog ng Las Piñas sa pamamagitan ng programang Sagip Ilog noong Disyembre 2002. Walang inaksayang panahon at kaagad sinimulang linisin ang ilog. Inalis ang mga squatter, hinakot ang mga basura, at naglagay ng mga strainer o pangharang sa mga basura upang kaagad ito ay malinisan. You have to keep on going back to them because they forget. So, yun ang one of our difficult problems na hanggang ngayon, balik pa rin kami ng balik dun sa mga tao kasi hindi talaga nila maging habit. You know, you have to go back again and again and teach them. Yun ang first hurdle of this river rehabilitation program. But in spite of all that, we gained some success, and the DNR documented it, and we won an international award in 2006. That's the Dubai International Award and the United Nations Award for best practice that contributed to the protection of the living environment. Sa tulong ng Couples for Christ, kung saan aktibong miyembro sina Senator Manny at Congresswoman Cynthia Villar, ay nagsagawa ng pagtuturo at training sa mga nasa tabing ilog tungkol sa recycling, solid waste management, pagmamalasakit sa pamayanan, at maging ang kalinisan at kalusugan. Maliban sa mga basura, ay naging problema din ang makapal na water lily sa ilog ng Las Piñas. Nagiging sanhi ito ng matinding baha. Kaya naman humanap na naman ng solusyon si Congresswoman Cynthia Villar. Ito palang water lily, ito pala ay nabubuhay sa bakterya. So kung madumi ang river mo, matataba ang water lily. Pag naman malinis na river mo, nawawala ang water lily because there's no more bacteria, then nagkakaroon ka ng fish. So it's either the water lily or the fish. Pag malinis, the fish. Pag madumi, the water lily. So ang dami naming water lily, nabablock yung flow of water.
nababaha sila. So naisip ko, I have to produce something out of this water lily kasi tingin ko pag na may use, then they will remove it because they can use it. So, Kaya naman ang isang bagay na animoy walang kwenta ay nagbigay pa ng dagdag kabuhayan sa mga mamamayan. we were able to produce products or livelihood for the people with the water lily. So it's a combination na sabi nga ni Senator Villar na wow, this is really something. You are able to clean the river and at the same time you provide pa livelihood. Nakatulong sa mga taga Las Piñas dahil bukod sa hindi na kami binabaha, kumikita pa sila ng pangkabuhayan nila, bawat pamilya. Maraming natutulungan na dito sa mga walang trabaho. Natutulungan namin sila sa pagwiwibing. At maging mga patapon ng baon ng niyog ay nagkaroon din ng panibagong gamit bilang coco coir na mainam na pangpigil ng soil erosion sa halip na gumamit ng simento. Huli, ito ay environment friendly at nagbibigay pa ng hanap buhay sa mga taga Las Piñas. Ginigiling yung has, pinalalabas yung fiber, tapos itinetwine, wini-weave, and then nakaka-produce ng tinatawag na coco coir. Yung coco coir is 1 by 50 meters ang rolyo. They use that for riprapping. Instead of cement. So ilalagay mo yun sa soil na yung slope, and then isiseeding mo para tumubo yung halaman. Ngayon, kung wala yung coco coir, yung seed mo mag-e-erode, lalo na pag umulan. So you need the coco coir to hold the seed. And the lifespan of a coco coir is 3 years. So by that time, talagang kahit mabulok siya, hold na yung yung halaman. At natutuwa ding ibinalita ni Congresswoman Villar na hindi lamang ang mga taga Las Piñas ang natutulungan ng kanilang proyekto, kundi maging ang mga ibang bayan tulad ng Malabon, Taguig at Cotabato City. What we do is I pay for the fare of the trainers, the materials, and the salary. But I told them, well, you have to give shelter and food during their stay in your locality. So payag naman sila. Kasi parang service na lang namin sa kanila kasi we have to share. At higit sa lahat, natutuwa si Congresswoman Cynthia Villar dahil ang pangangalaga sa ilog ay naging isang gawaing komunidad na maraming pamilya na ang nagbo-volunteer upang panatilihin ang kalinisan dito. So instead of the children just going around, bumming around after school, tinutulungan nila nanay nila, bonding pa sa nanay nila. And remember, if you bring up industrious children, then they will be industrious adults. Ay, malaking bagay na itulong sa amin ito kasi dati kasi ito basura sa ilog. Ngayon, ginawa naming handicraft. Kumikita po kami ito sa 200 isang araw. At ang lahat ng ito ay hindi nasayang dahil napansin ito ng international community katulad ng Social Enterprises from River Rehabilitation na base pa sa Switzerland na nagbigay naman ng parangal para sa mga magagandang proyekto para sa ilog ng Las Piñas. Gusto ko ba magka-inspiration yung mga tao that they can do it in their own localities. There will be problems, but it's self-fulfilling. O yan, attorney, Exhibit A. Kita mo naman, walang imposible basta't may sipag at tiyaga nga daw. Yung pera, nanggaling sa basura. Oo, tama. At siguradong na-inspire at gusto nyo na rin tularan itong proyekto ni Congresswoman Cynthia Villar. Ano po? Hindi naman malayo yan kasi sila Congresswoman Villar ready po i-share yan. Pwede ho kayong tumawag sa kanila sa telepono na to, 872-8540 po, 872-8540. At tutulungan po kayo nila. Kamustahin natin ang mga negosyo ngayon sa lungsod ng Caloocan.
Tutukan sa aming pagbabalik.